Good morning everyone, especially to our instructor, Ma'am Mara Terotisa Chavez. So today I'm going to present about the plant nursery, which is the chapter 6, Management Practices in Horticulture Nursery. So ang part ko po dun is yung ating letter E, which is the customer service in nursery plants. So bago pa tayo simula, I would like to introduce myself. So I'm Jairus Francis O. Batao from BSA 3B, Laguna State Polytechnic University, Lopez Athlete Campus. So let's start po. So for our topic outline is what is customer service in nursery plants and introduction to customer service in plant nursery and the 10 essential customer service tips to transform your plant nursery. So for the objectives po natin is, so after this topic, the listeners should understand the following. So first, what is customer service in nursery plants? Next is what is the sale and customer relations? And the third is what are the core practices needed in managing nursery business? Ano po? So, unang-una po is, what is customer service in nursery plants? So, meaning po nito is, ang customer service po natin is kung paano po natin i-approach po ang ating mga customers kapag meron po tayong nursery business. So, for example po, may pumasok po na customer sa ating nursery business mo. So, for example po, naghahanap po siya ng isang certain product or certain crops or plants. So, kailangan po natin siyang i-approach tapos magkaroon na po tayo ng communication sa kanya. So, maaari po magbigay po tayo ng mga list of plants na maaari po magustuhan niya or kung ano po yung prefer po talaga niya. Tapos nagbibigay po tayo ng mga example kung ano pong magandang variety or crops na kailangan po sa isang lugar. Ano po? So, next. So, what is sales and customer relations? So, dito naman po is, alamin po natin kung ano po ba yung dapat nating gawin gawin as a seller sa relationship natin with the customer. So, unang-una po is kailangan meron po tayong support with each other po, ano. So, yun po is, for example po, meron po tayong customer. So, yun na nga po, kailangan po natin supportahan po kung ano po ba yung kailangan niya sa ating business. Next naman po is satisfaction. So, lahat naman po ng mga customer is gusto po is satisfied sa service na ibinibigay ng isang business. Ano po? So, for example po, nakapagbigay po tayo ng mga magandang crops and variety na gusto ng isang customer. So, possible po na maging satisfied po siya. Ano po? Next naman po is loyalty. Siyempre po, mayroon po tayong mga customer po dyan na minsan is pag nakabili po sila sa atin ng crops at naging maganda naman po yung resulta ng pagkakabili nila is maaari po natin maging loyal customer. Ano po? So, maaari pong second or third purchase is dun pa rin po sila bibili sa atin. Ano po? Next is service naman po. So, kagaya nga po yung sinabi ko is kailangan nga po maganda po yung kalidad ng ating service as a business owner. So, for example po, nagbigay po tayo ng isang magandang serbisyo sa isang customer, meaning po, yun na nga po, magiging loyal po siya sa atin at makakapag-purchase po siya ng marami produkto or much better po, maaari niya pong i-advertise yung ating business sa iba pa niyang mga kakilala or sa online platforms po, kagaya po ng Facebook, Instagram, and so on and so forth po, ano. And next naman po is, we have the reliability. So, maaari pong, kunwari po, nagkaroon po tayo ng sales sa isang customer. So, maaari pong magkaroon po tayo ng mga after sales ano po, so feedback po kailangan po after po mag-purchase ng isang customer sa atin is maaari pong tulungan po natin sila kung paano po ba yung tamang pagmamanage po and kunwari po nakapaglipat na po siya ng mga nursery plants sa gusto niyang lugar is maaari po natin bigyan po siya ng mga tips and tricks kung paano po ba mapapanatili na maganda yung isang halaman sa isang lugar. Ano po? Next naman po is improvement. Next po yan, kunwari po, maaari po yung isang customer natin is meron pong, tawag po nito is, meron po silang suggestions or mga feedbacks, ano po. So, meaning, kunwari may gusto po silang, sa tingin nila is makakaganda sa ating business, tapos meron po silang feedback dito, maaari po natin gamitin niya para po mag-improve po yung ating business. Next naman po is marketing. So, paano nga po ba natin na maibibigay or
makakapagbigay nga po ng magandang serbisyo sa ibang lugar. Ano po? So, through marketing po, maaari pong gamitin na yung mga online platforms, kagaya nga po ng mga Facebook, Twitter, kagaya yun nga po, ano po. So, maaari po nating i-post yung ating business sa isang lugar. Magpo-post po tayo ng mga videos, yung quality po ng ating mga halaman. So, in that way, makakapaghikayat po tayo ng maraming customers. Ano po? So, maaari rin po dito sa mga lugar natin, if mag-start po tayo ng small business, kunwari po yung mga small nursery lang pong gagawin natin, mga retail nurseries, is maaari pong gawa po muna tayo ng mga advertisements, kunwari mga flyers po na pwedeng, mga posters na pwede pong idikit natin sa iba't ibang sa mga vicinity po sa ating lugar. Ano po? Then next is the quality. So yun na nga po pinakamaganda po dyan. Ano? If maganda po yung quality ng ating produkto o kaya ng ating serbisyo sa isang customer, is maaari pong maraming mangyari na magagandang mga bagay. Ano po? So kagaya nga po nung pagkakaroon po ng free advertisements, syempre po ang isang customer po niya, pag nagandahan po sa ating produkto, is maaari po niyang isabihin sa ibang kakakilala na maganda po yung ating business at maaari pong doon na lang sila bumili sa ating ano po. Next po natin is, so introduction po muna tayo sa ating pinakang main topic, which is the customer service in plant nursing. Ano po? So customer service is a central pillar of effective management in horticulture nurseries, directly influencing customer loyalty, business growth, and community reputation. Integrity customer service into nursery management practices involve several key strategies and operational standards. So yun na nga po, kagaya nga po ng sabi ko nga po kanina, ang customer service po ay siya yung pinakang haligi ng ating business. Ano po? If maganda po yung communication natin at connection sa ating customer, is lalago po yung ating business. Ano po? Lalo na po kung nakakapagbigay po tayo ng magandang kalidad na serbisyo, magandang kalidad ng ating mga produkto, kagaya po ng ating mga nursery plants, is yun na nga po, magkakaroon na nga po tayo ng libreng advertisement sa ibang ating mga customer. In that way, mapapalago po natin ang ating business. Na po. Next. So, dumako naman po tayo sa 10 customer service tips in nursery. So, ito po yung 10 mga importanteng bagay na kailangan po natin gawin para po mapalago po natin ang ating nursery business. Ano po? Next. So, ang pinakauna po yan is knowledgeable staff. Ano po? So, one of the most important aspects of excellent customer service in a retail nursery is having knowledgeable staff. So, yun na nga po. So, for example, hindi naman po pwedeng isa lang tao lang po tayo dun lagi. Kahit kunwari po, as a business owner, what if magkaroon po tayo ng mga 3 customer? Maaari po bang isa lang po yung entertain po natin? So, hindi po pwede. Mas maraming staff is mas maganda. Kaso nga lang po, depende rin naman po sa laki po ng ating nursery po. So, for example po, meron na tayong small nursery. Maaaring 2 to 3 staffs is okay na po yun. Yung isa po nasa counter lang po, maglalagay po ng mga transactions, kunwari po mga inventories po ng ating mga produkto. Tapos yung dalawa pong yun is, sila po yung mag-a-assist sa ating mga customers. Ano po? Next. So, personalized assistant. So, every customer is unique and their gardening needs may vary. Offer personal assistance by taking the time to understand their specific requirements, ask questions, offer recommendations, and guide them through the selection process. This personalized approach will make customers feel valued and appreciated. So, yun na nga po. So, sino nga po ba ang customer ang hindi matutuwa if meron po silang personalized assistant? Ano po? Kaya nga po, mas pine-prefer natin na mas maraming staff, mas maganda, meaning mas ma-accommodate po natin ng maayos yung ating mga customer. So, yun na nga po. Ang isang customer po niyan is minsan, alam po nila yung gusto nilang bilhin, alam po at gusto po nilang bilhin. Kaso nga lang po, if hindi po sila masyadong knowledgeable sa farming, is may hirapan din po sila pumili yung tamang produkto sa kanilang lugar. So, for example nga po, gusto pong nilang bumili ng isang certain product. Kaso nga lang po, dun po sa lugar nila is hindi po siya applicable. So, for example, gusto po nila magtanim ng mga cherry trees, mga strawberry. Kaso nga lang po sa lugar po nila, kagaya po nitong sa Quezon is medyo tropical po, medyo mainit-init po yung
klima. So, hindi po talaga advisable na bumili siya. Ano po. So, maaari po tayo mag-suggest po ng ibang mga halaman na pwede po sa kanilang farm. Next. So, create a welcoming environment. So, ito na nga po yung isa din po sa pinakamahalaga. Ano po? So, kapag po mag-start po tayo ng isang nursery business, tingnan po natin if maganda po ba yung ating nursery. Welcoming po ba siya? Maganda po ba ang itsura niya? Siyempre po, kailangan po niyan is if meron po tayong nursery is marami pong bulaklak yan. Meaning po is talagang maiengganyo po yung ating mga customers na pumasok at magtingin-tingin sa ating lugar na siyang makakapagkikayat po sa kanila para bumili po ng isang produkto. Ano po? So, for example po, meron po tayong nursery plant na nagkaraning po ng mga ornamentals. Meaning po, yung nga po, mga bulaklak. Ano po? So, if maganda po yung pagkakadesenyo, pagkaka-align ng ating mga halaman either from small to large, tapos from their colors, magkakahiwa-hiwalay po meaning mas marami po tayong ma-attract ng mga customers sa malayo pa lang pag nakita nila yung nursery natin na, "Uy, wow, ang ganda naman ng nursery na yan." Makapunta nga, tapos if yung price is negotiable or if your price is mura, tapos maganda po ang quality, lagi at laging mapipilitang bumili ang ating customer. Ano po?